Hi, magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito po ay nilalahad namin ang update sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. At sa aking mga minamahal na lolo't lola, ako hanggat maaari po, lagi po sana kayo nasa lilim. Napakainit po ng panahon. Uminom kayo lagi ng tubig, ha? Hirap I po. love you. I love you too. Oh, lolo't lola ko. Mga batang Maynila na nag-i-enjoy sa 6 na distrito ng Maynila. Libre Shoutout sa nating mga kabataan dyan. yan, oo. Natutuwa naman ako, may nagbigay pa ng yelo. Blocking yelo sa dapitan, swimming pool. But anyway, libre po yan. At ano lang, ini-schedule lang para lahat ma-accommodate. Kaysa naman sa kalsada ho kayo. But today, kaya po kami nag-live. Ito pong programa ng Manila Public Information Office kung saan meron pong ibinigay sa amin video. Particular po sa akin, no? Nakita ko po yung insidente sa Happyland. Mas kilala po itong Happyland, di ba? Sa Happyland kayo nangyari. Ito pong insidente, away magkakapit-bahay, hindi pagkakaintindihan, mainit ang panahon, higantihan, meron pong isang nabiktima sa naganap na krimen. Biktima po ay si John Bacolod, 46 years old, resident of GK Compound, Halo-Halo Street, Tondo. Sa Barangay 105 po yun. Medyo malaki po yung Barangay 105 Happyland, Ulingan, o yung NHA Temporary Housing, saka yung proper. Yung po to sa kabilang side ng Barangay 105. Pakita mo nga yung video. Ito po yung insidente, baka napapanood nyo na po at nagbabiral. Pasintabi na lamang po sa mga manonood. Kung medyo po mahina ang ano ninyo, lobby ito unang yan. So anyway, yan po, tama na. Dalawa po yung suspect. Immediately when I was asked, when I was informed of the incident, we directed the Manila Police District to go after to the suspect. Mabuti naman, nagpaabiso yung isa natin dating police din ng Maynila at yung pamilya ng mga suspect. Dahil alam po ninyo, I promise you, maaaring makatakas kayo, pero sa matter of time, talaga pong halugugin namin. Sabot ang aming makakaya na makapagbigay ng hustisya at kapanatagan sa mga posible at mga biktima ng mga krimen, whether petty crime or ganitong karumal-dumal na sitwasyon. Nagparating ko sa atin na impormasyon na susuko. Sila po tumakbo sa Bataan. Sa tulong po ng isa ng dati natin pulis at inimpormahan sila Dave at sila sa Presinto 1. Saka naman nung umakto. At malugod po namin ipaalam sa inyo, mga kababayan sa lungsod ng Maynila. In our own little way, city government and Manila Police District ay makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. Nandito po yung mga suspect. Sumuko na po sila. Ang suspect, kayo magaman. Si Jeffrey Saludar. Ikaw yung tatay. Saka Jefferson Saludar. Mabuti naman naisipan yung sumuko. Sige, sana naman matsambahan pa kayo ng Manila Police District. Kuyat, may mga CCTV. Madali kayong makikilala. Sila po ay na-inquest na. Kanina, na-inquest. Ngayon, 2 o'clock. So, nandito rin po yung pamilya ng biktima na nasa labas. Lalong-lalo na. So, matanda. Diyos ko, nakakalungkot. Nakikiramay po ko sa pamilya ng biktima. At magkaganon, we're happy to inform you that in less than 12 hours,
masasabi po namin na another case solved by the Manila Police District. Sa kusang pagsuko naman at kusang kakaharapin ng mga suspect na to na mag-ama yung hustisya. Hayaan natin ang husgado kung ano ang magiging pasya. As far as the city government is concerned and Manila Police District, another case solved. Crime happened in the city of Manila. So muli po sa inyo, meron po kaming ito po inaabangan ng mga media dahil nga po nag-viral na. So I will let them open the question hour. O kayo, baka may tatanong kayo sa mga suspect. Ito, from ABS-CBN. Ako. Mayor, siguro dun sa tatay mo na. Sir, nakita kayo dun sa CCTV. Sino po yung nagpaputok ng baril? Sino po? Ako po. Ano pong baril yung dala dito? Po. Saan niyo po nakuha? Ano po sa dati, nangangalaka lang po. Oo. Nabili lang po. So sa inyo yung baril? Opo. Sige po. Nahitapon po, nataranta rin po ako eh. Pwede niyo bang ikwento bakit niyo nagawa yun? Ganito po kasi yan. Linggo po ng hapon, nagbabasketball sana po ako. Tapos biglang may tumakbo sa likod ko. Ito nga po si Kuya Bunso, may hawak na patalim. Tapos napatingin po sa akin, tumakbo po ako sa court. Buti nga po, nakatalon nga po ako eh. Kung hindi, nabutan po, ang dami ko pong gasgas dito. Tsaka po sa tuhod. Tsaka Lunes po, tapos nagka-bladder po kami nun. Tapos pumunta po kami sa bahay, tinatago po ng magulang. Tapos Lunes po ng umaga, nakita ko po siya kay Kagawad Bal, nagko-computer. Kinumpronta ko siya, bakit niya ako ginanon, wala naman po akong kasalanan sa kanya. Ang sabi niya po sa akin, putang ina mo, huwag mga pinagkakos, babarilin ko dalawang mamaya. Sabi niya po sa akin ganun. Tapos paglabas ko po ng GK, nakita ko naman po si Airpot, sabi ko pa, Bunso pa, galit pa sa akin, tapos nagbabantaan pa ako. Ayun, nakita po namin siya dun sa kapitulan po ni kay Jojo. Pinausap po namin siya. Tapos malayo po siya, nakaupo siya, nagko-computer eh. Doon po kami sa may pinto. Ayun, habang nag-uusap kami, imbis magpakumbaba siya kasi wala naman po akong kasalanan sa kanya. Pinagpipilitan niya po na may kasalanan ako sa kanya. Kahit wala naman. Tapos tumayo po siya, taas na bubunot sa akin. Ibubunot po, lalapit po sa amin eh. Siyempre ako naman po, pinaputukan ko na po bigla. Ayun po yung pangyayari, kaya ba't ko po nagawa yun? Eh wala naman po talaga akong ginawang masama sa kanya eh. Po yun. Ang Kasi, intention po, siyempre ako po magulang. Pinong magulang po, ayaw ko po kasi mawalan pa ako ulit ng anak. Sino po kayo na rin? May mensahe ba kayo, sir, sa pamilya? Nga po, ito lang, hindi dyan na po yan eh. Nangingi po sa kanila ng tawad. Hindi ko po talaga intention na patayin yung anak niya. Siya po talaga Ang intention ko po talaga na malaman ko lang kung anong punot dulo, anong kasalanan ng anak ko. Nung namatay kasi anak ko, lalo nang nagawa eh. Sir, kung hindi niyo intention, Namatayan ka rin ng anak dati. Ano naman ang Ano pangyari? po, meron pong nakaway po yung anak ko. Ito, paano Dahil yun? sa away. Hindi natanggap ng kabilang panig na karagabihado yung anak nila ngayon. Yung pauwi ng anak ko galing trabaho, ito pa nga. Ano pong mangyari ulit sa anak ko eh. Wala nung kasalanan ng anak ko. Hirap talaga maging ama. Siyempre, pinumpronta ko siya. Hindi ko naman hangad talagang patayin siya. Ang hangad ko lang talaga na maliwanagan ko lang na kung anong kasalanan ng anak ko. Pero parang So, pwede mareglo, kumbaga. ako po magulang, baka mamaya sa kanya humingi ng pasensya. Wala naman, mabait naman po tayong tao. Pero, tinong po tayo sa gulero eh. Kaya yun. Maximum po sa amin ng bunot eh. Yung pamimigilan din po namin buhay namin. Alam ko po talaga, pamapatay po talaga yun. may dala ko ba siya? May dala Kung siya. may dalawa, hindi ko bubunot ng walang dala yun. Ano po yung dala niya? Maring ba ako chilyo, gano'n. Pero sir, kung hindi niyo intention nakita dun sa CCTV na talagang Sa galit na lang ilang po beses talaga. niyo nang Ang gigil eh. Yan nga. Dati pa lang po talaga ng anak ko yun, sir. Dahil sa ano po eh. Wala naman po. Inabot po siya ng ang kutsilyo nun. Yung anak ko naman pang napiraman niya ng buhay ng araw na yun. Ano naman po ng anak ko. Wala naman po kasalanan yung anak ko. Marami pong testigo doon. Saka ayaw ko na rin ano. Marami pong maglalaro. Tinawag po ako kasi may dayo nga po. Maglalaro po. Hindi naman to droga-droga. Ay, wala Hindi po. po, mali po Nakukulit yung na nga lang po kami. Mukha namang hindi gumagamit ka ba? Hindi po. Hindi po. Mukha namang hindi. Nagulat nga po ba't sa balita. Droga po yung ano eh.
Maglalaro na po talaga Hindi mo ako. kayo nagkabukulan o something. Hindi naman Ano po. Wala po. Siguro sobra na po talaga yun, tapos lasing pa po yun eh. So, parang natripan ka nung araw na yun. Opo. Yes, Apo. please. Sir, sorry po sabi niyo po hindi niyo po hangad or hindi niyo po sinasadya na humantong po sa patayin po yung victim natin. Pero bakit po may dala po kayong baril noon tsaka kutsilyo? Kung wala po talagang plano, manakit man lang o ano. Ma'am, ako po, parang sa sarili ko lang po, ma'am, depensa ko na lang po yun, ma'am. Kaya lang ko po, ma'am, yung tao na yun, ma'am, talagang pumapatay po yun, ma'am. Kasi siya na naman Siyempre po po. nagbigay ng motibo. Lalaban Ang po araw sa po na amin. yun, siyempre, alam Aasin ko po ng pumapatay bullet po yun eh. Siyempre, pagharap ko po sa kanya, parang self-defense na lang po talaga sa sarili namin yun. Bukod po dun sa nangyari nung pangyari pong to, kung saan po nung namatay na yung victim, may prior po ba o may dati na po kayong Ay, wala po. Wala po. Wala po. Linggo po Kaya na wala pag-ladder akong nga nakita po ng kami patay sa talaga. barangay nun. Hindi, ganun. Pero kilala nyo na po siya. Opo, kilala ko na yun. Bahay. Kalugar. Kapit-bahay yun, kalugar yun. Palikod bahay niya po. Talikod bahay ko lang po yun. Pero yung sinasabi niyo kuya na Sunday, yung aambahan ba kayo ng saksak? Hindi, talagang Oh, sinaksak po hinabol siya. po. Hinabol po siya po. Buti nga po, nakatalon na ako ng Marami po bata. kami mga magiging testigo ron. Oo. Tapos pinagbantaan pa po anak ko na mamaya lang kayo sa akin dalawa, babariling ko kayo. Ano po sabi niya? So, gumanti kayo. Parang Hindi po ganun. kami gumaganti. Hindi, Ang hangad ko po namin. kasi, sabi ko sa anak ko, anak, huwag kang gagawa ng hindi maganda. Ako na bahala, kakausapin ko. Baka mamaya, siyempre bilang magulang, humingi sa akin ng dispensa. Po ang ano ko, hangad ko. Tapos naglalaro po siya ron ng computer kay Jojo. Kung hangad po namin napapatayin yun, hindi ko na po siya interest na tawagin. Hindi na po namin siya Dahil nakatalikod po nakausapin. siya eh. Kung talaga interesado kang pumatay, antimano susugod na ako at papatayin ko siya. Pero hindi ganun ang ginawa ko. Tinawag ko pa siya, bunso. Ano ba kasalanan ng anak ko siya? So, Kaya lang, ba't parang pinanggigilan? Yun nga. ito po, nanggigil na po yung anak ko. Mayor, kay Wala po. Nagdilim ang paningin mo. isa ginawa nga po sa kanya nung ano eh. Nung linggo ng hapon, yung maglalaro siya ng basketball. Kasi masyadong ano eh, sobra galit eh. So, Kaya nga po eh. linawin lang natin sir ha. May dala kayong armas, pang self-defense lang, just in case Opo. na unahan kayo. Opo, kaya may Kasi dala po ang parating ang ano gusto yun nyo eh. lang sana Sabi- mangyari ay humingi ng tawad sa inyo Opo. o humingi ng Yung pasensya. pasensya Pero, na po, oh. since nagmatapang pa siya, Dinuduro doon kayo pa po kami. nag-trigger. Mayor eh, yung gabi ng mga ano, Hindi naman po sa dinuduro amin. pa po kami Ano, magkama. siya po nagbigay ng motibo, lalapit po sa amin, action ng bunot. Hindi Kaya nga po po, kami lumalapit sa kanya. Siya nag-intention na lumapit sa amin, binubunutan pa kami. kaya yung Nakikita naman po sa CCTV mga pangyayari. Tsaka Anyway. marami po makapagpatuloy. Anyway, talagang Basta- kasalanan po namin, pumatay po kami. Parang pinagbigay, alam nyo rin nung sa barangay, parang supposed to be that date at may patawag sa barangay daw. Opo. Tinatanggi pa po ng magulang na wala. Ano po At sabi? tinatago po ng magulang na wala raw po yung anak niya ron. Samantalang marami po nagsasabi na ang anak niya na nasa loob. Tinatago po ng magulang. Report niyo po sa barangay. Opo, pinablatter po namin. Ang intention ng barangay, ipapatawag. Kasi hindi naman mapatawag ay yung magulang nga, sinasabi wala raw doon. Kayo na lang nag-confirm. Kaya kayo po, opo. Ganun po. So may mga record na pala ito si Opo. victim. Anyway, hayaan ko kayo mamaya, i-interview nila kayo. It is important, kailangan yung karapin yung ginawa nila. Siyempre po kasalanan din po yung ginawa namin. Tanggap naman po namin. Yun ang importante. Kasi kailangan makamit ng hustisya yung biktima. Maaring mali siya, maaring tama kayo, maaring mali kayo, maaring tama siya. Mali po talaga ginawa namin. Pero hindi natin pwede i-justify yung Yung mga katwiran na Yung- mali hindi po yung na- ginawa namin eh. yun. Yun ang importante. Naintindihan kita, pare-pareho tayong ama eh. Malagay mo sa ano, talagang minsan, nakakapag-isip ka. Kaya lamang hindi natin pwede ilagay sa batas. Kaya nga po. Ganun po ang kamalian. Sa kamay natin ng batas. Kaya maging takdang aral sa mga manonood. Kasi ito, ang duda ko, away kapitbahay ito. Typical na ano ito. Pag ano lang yung anak ko talaga. Kaya lang, pagpapalaga sa buhay, kailangan laging mangingibabaw. Kaya, lalo ngayon, mainit. Init ang ulong, hirap ng buhay, patong-patong. Kaya mag-iingat kayo kasi sayang naman. May anak ka pa bang iba? Pero po po. O may asawa ka. Tulad yan, pag nahuyo kayo. Ikaw, may anak ka na ba? Opo. May pamilya ka rin. Papatong-patong lang ang problema. Ano ba yung sa English? The end. And does not justify the means. The end of the end. Yun na yun, bago na pala. The end does not justify the means. Sana po ito, no? Sana po talaga na yung mga ganitong istorya, lalo't ibinabalita ng
yan, ang media, makapulutan natin ng aral at leksyon. Sa buhay, hindi talaga tayo pwedeng magpabigla-bigla. Hayaan natin na umiral yung proseso. Huwag natin ilalagay sa kamay natin ang batas. Napakahirap. Lalo sa Maynila mo gagawin. Kasi matter of time lang. Mabuti sumuko nga kayo. Kung hindi rin kayo pakakaw, lalo na to. Mga yan, ako, Diyos ko. Kahit saan sulok kayo ng Pilipinas, yung grupo nila, hahanapin at hahanap. Kaya then again, pinagpapasalamat namin sa iyo sa dati nating pulis, Maynila. Ipinagmalasakit yung kanyang mga kapitbahay. Magkaroon ng tuldok itong sitwasyon nito. Yan na po muna tayo ngayon, mga batang Maynila, nanay tatay ko, mga bata. Na kayo ha. Kung minsan nakikita ko sa plaza, nag-showdown kayo. Diba? Para kayo lahat may balbon sa dibdib. Kita ninyo, dahil sa ganyan, nasasayang na ariwara eh. Sayang ang buhay. Mahalin nyo yan, isa lang yan. Hindi naman yan pelikula na may take 1, take 2, take 3, take 4. Isa lang yan. Kaya rin yan, wala na tayo may babalik. But for now, we're happy to inform you that justice is served, case is closed, at hayaan natin ang husgado ang magpasya so kung anong kalalagyan at sasapitin ng magamang ito na suspect sa krimen na nangyari sa Barangay 105. So mag-iingat kayo, mga bata ha, mga nanonood na bata. Huwag kayong magpabigla-bigla. Yung dadaanin sa init ng ulo. Kasi unang-una nadadamay ang mga tatay at nanay ninyo. Sino mang ama, sino mang ina, pag nakita na hargabyado yung kanyang anak, siyempre, nakapangukulo ng dugo yun. Tapos, magsasalubong-salubong kayo sa intersection. Kayo din naman nagkikita sa finance. Yung habaan natin ang ating pasensya at ipagmalasakit ang kapwa at higit sa lahat pagpapahalaga sa buhay. Yan sana ang umiral sa atin. Muli po, maraming salamat at maraming salamat sa MPD. Thank you. Doing a good job. Yan po sila. Sa harapan ninyo at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po.